Magandang buhay mga bata! Ang ating aralin sa unang markahan sa Aralin 1 ay tungkol sa sustansyang sukat at sapat. Batayang kasanayan, natutukoy ang mga impormasyong nakikita sa food label. Panimula, ang wastong nutrisyon ay kailangan para sa maayos na paglaki at pag-unlad. Ang pagkain ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng sustansya para sa katawan. Ang wasto, balanse at ligtas na pagkain ay nakatutulong upang matiyak ang wastong nutrisyon para sa ating kalusugan. Ang kahalagahan ng pagbabasa ng food label upang matiyak ang tamang sustansya, sukat at kaligtasan ng pagkain. Ang mga pakete ng pagkain ay nagbibigay ng mga impormasyon sa mga mamimili. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. A. Pangalan at paglalarawan ng pagkain. Pangalan ng produkto, uri, timbang, lugar ng manufacturing. B. Nutrition fact. Ang nutrition facts ay nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga sumusunod. Serving size or serving per container. Ang serving size ay iminumungkahing dami ng serving na dapat kainin. Ang serving per container ay bilang ng angkop na sukat sa loob ng isang pakete. Ang calories ay sukat ng enerhiyang maaaring makuha mula sa pagkaing nasa loob ng pakete. Fat at cholesterol. Ang mga fats ay maaaring pagkuhanan ng enerhiya ng katawan. Unsaturated fats ay isang uri ng fats na makukuha sa mga gulay at nagdudulot ng mabuti sa ating katawan. Saturated fats ay makukuha sa mga karne, itlog at gata. Ito ay nagpapataas ng kolesterol sa dugo na maaaring magdulot ng masamang epekto sa katawan kung mapararami. Trans fat ay ang pinakamapanganib sa katawan kung kakainin. Pinapababa ng trans fat ang HDL at pinapataas ang LDL. Makukuha natin ito sa labis ng pagkain ng junk foods, biscuit, instant noodles at pag-inom ng kape. Magdudulot ito ng mga problema sa puso. Cholesterol ay isang matabang sustansya na kailangan ng ating katawan upang gumana ito. Ito ay ginagawa sa atay at matatagpuan sa mga pagkain galing sa mga hayop gaya ng karne, itlog at mga produktong gatas, mantikilya at nakatutulong sa maayos na pagdumi. High-density lipoproteins o HDL, dinadala ng mabuting kolesterol na ito ang mga sobrang kolesterol sa inyong dugo pabalik sa inyong atay upang mailabas ito ng inyong katawan. Low-density lipoproteins o LDL, ang masamang kolesterol na ito sa inyong dugo ay dumarami sa inyong mga ugat o daluyan ng dugo. Maaari itong magdulot ng paninikip ng mga ugat na nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo. Sodium. Ang sodium ay nakatutulong sa nerve impulse transmission, fluid balance at acid-base balance ng katawan. Ito ay makukuha sa karne ng hayop, itlog, gatas, asin at MSG. Ngunit kung maraming sodium sa katawan, maaaring magdulot ito ng mataas na presyon. Carbohydrates. Ang carbohydrates ay pangunahing pinagkukuhanan ng enerhiya sa katawan. Makukuha ito sa pagkain ng cereal, tinapay, pasta, kanin, prutas, gulay, gatas, asukal at sweets. Ang dietary fiber ay isang uri ng carbohydrates na tumutulong sa pagpapanatiling malusog ang digestive system. Ang sugar ay uri ng carbohydrates na nagdudulot ng mabilis at panandaliang enerhiya sa katawan. Ang pagkakaroon ng mataas na sukat ng carbohydrates ay madaling magdulot ng malnutrition o obesity at mataas na presyon. Protein.
Ang proteins ay maaari ring pagkuhanan ng enerhiya para sa katawan. Maring makuha ito mula sa karne ng hayop, gatas, beans at iba pa. Maliban dito, tumutulong din ang protein sa pag-aayos ng mga kalamnan o muscles at mga cellular cells. Vitamins at minerals. Ang vitamins at minerals ay tumutulong sa pagpapanatiling maayos ang mga proseso sa loob ng ating katawan. Ang pagkaing gulay at mga prutas ay may iba't ibang kulay. Ang pinakamainam na pinanggagalingan ng vitamins at minerals ay ang mga sumusunod. Vitamin A, mga pagkain at paraan. Atay, gatas, keso, mga berdeng gulay, mabuting dulot sa katawan, pagsasayos ng mga buto at pagbuti ng paningin. Vitamin D, sikat ng araw at gatas, pagpapalakas ng buto. Vitamin A, plant oils, mga gulay na madahon, mani, mga buto, pagpapanatiling malusog ang kutis, paglaban sa mga toxin sa katawan. Vitamin K, mga berdeng gulay, mahalaga sa clothing ng dugo. Vitamin B, karne, atay, mani, grains, paggawa ng enerhiya ng katawan, pagtunaw ng pagkain, pagsasayos ng mga selula. Vitamin C, citrus fruits, mga berdeng gulay, bell peppers, kamatis, pagpapalakas ng immune system para sa pag-iwas sa sakit. Mineral, mga pagkain at paraan, mabuting dulot sa katawan. Calcium, gatas, itlog at sikat ng araw, pagbuo at pagpapanatiling malusog ang mga buto at ngipin, pagsasayos ng mga daluyan ng dugo at kalamnan. Phosphorus, patatas, mani, isda, karne, pagbuo at pagpapanatiling malusog ang mga buto at kalamnan. Potassium, saging at gulay, pagpapanatili ng balanse ng likido sa katawan, pagpapanatiling malusog ang puso. Iron, karne, atay, peas, beans, grains, itlog at isda, parte ng pulang selula sa dugo o red blood cells, pagtulong sa pagsipsip ng sustansya mula sa pagkain. Zinc, mga lamang dagat, grains, atay, pagpapanatiling malusog ang utak. Iodine, halamang dagat, pagkain ng iodized salt at pagkaing dagat, pagtulong sa pagsipsip ng sustansya sa pagkain, pagpapanatili ng balanse ng thyroid hormone. Mga advisory at warning statements, pahayag para sa ilang mga pagkain o sangkap na maaaring maging sanhi ng panganib sa kalusugan para sa mga mamimili. Ang pagkain ay dapat na magkaroon ng isang babala na pahayag kapag ang mga tao ay maaaring hindi alam ng isang malubhang panganib sa kalusugan na ibinibinta ng isang pagkain o ng isang sangkap. Mga directions for use at storage ay nangangailangan ng alinman sa mga direksyon para sa paggamit o mga direksyon para sa imbakan ng pagkain upang maisama sa label na kung saan para sa mga kadahilan ng pangkalusugan at kaligtasan. Ang mga consumer ay dapat na malaman kung paano ito gagamitin. Mga date markings, expiration date, ay tumutukoy sa pitsa kung kailan hindi mo na maaaring kainin o inumin ang produkto. Maaaring ito ay sira o panis na. Ang pagkain ng sira o panis na ay mapanganib sa ating kalusugan. Best before date ay tumutukoy sa huling araw na ang pagkain o inumin ay nasa pinakasariwa at pinakamagandang kalidad nito. Maaaring magsimula ng masira o mapanis ang pagkain o inumin sa mga araw na lilipas matapos ang best before date. Para saan ang serving size at serving per container? Ano ang naibibigay ng calories sa ating katawan? Ano ang pagkakaiba ng saturated fats at trans fat? Ano ang dulot ng pagkaing mayroon o mataas ang kolesterol? Ano ang dulot ng pagkaing may protein, carbohydrates, vitamins at minerals?
Paalam mga bata, hanggang sa muli nating pag-aaral. Tandaan, ingatan ang kalusugan para sa magandang kinabukasan. Paalam!